Kapag sinabi mong I love you sa isang tao, dapat kaakibat doon, mayroon kang action. Hindi porket ikaw ay auditory ka, kailangan auditory na rin. Mahal kita. Gihigugma ko ikaw. Ay-ayatin ka. Palangga ko ikaw. Hinihigugma ko ikaw. Namumutanta ka. Kaluguranda ka. Inaruta ka. Pikababayan ko sa ka. Kalinian ko seka. Kinapalangga ta ikaw. Kalasahan takaw. Taamayo kontigo. Buong nawa hukon. Taamayo kontigo. Pen hodja. Mabaya ko sikaw. Aganma ko ika. Naila ako sa imo. Inado taka. Enggigigma takaw. Gagabayan akense ka. Palangga ta ikaw. Pipiyan tika. Dakal ginawakok ni ko. Ang kaalikit, ako kamo. Nahigugma ko nimo. Kinahigugma ko ikaw. Hinigugma ko ikaw. Kanda tage. Idutaka. Hitsada ko imo. Anlabien ka ta. Tahigugma takaw. Laylay diksik ah. Payabata ika. I love you. It's not what I prayed for, it's not what I wanted, it's not something I understand. My circumstances seem so confusing, I'm placing it all in your hands. Yours are higher than mine. I want mountains to move, but you want me to climb. So I'm gonna trust you will work your will in your time. Your ways are higher than mine. One day I'm sure I will look back and marvel at how you knew best all along. You see from heaven, you know it's the hard times that keep my faith steady and strong. Your ways are higher than mine. I want mountains to move, but you want me to climb. So I'm gonna trust you will work your will in your time. For your ways are higher than mine. When I start to doubt, help me believe somewhere so far above me. Your ways are higher than mine. I want mountains to move, but you want me to climb. So I'm gonna trust you will work your will in your time. Your ways are so much higher than mine. Your
mapagpalang araw sa ating lahat at welcome back sa ating programang I Love You Book Series. Tayo ay nasa ika-8 episode na ng ating programa. Ako nga pala ang inyong tagapagsalita na si Shedelyn Flores at meron tayong kasama ngayon na nagmumula ulit sa Tanyag Church. Walang iba kundi si Sister Majendi Matunog. Ayan, kumusta po, Sister? Hello, Sheds. Hello Magandang po. araw. Kumusta ka po? Okay naman, maayos naman. Amen. Buti na lang po, talagang may kamustahan dito talaga para malaman natin kung okay ka lang ba talaga. Ayan. So, bago po ang lahat, mag-pray po muna tayo bago natin ang pag-usapan ng ating chapter 8. Okay, let's pray. Dakila at mahabagi namin Diyos na ang tirahan ay nasa kataas-taasan sa mga langit. Panginoon, purihin po yung dakilang pangalan. Kami po ay nagpapasalamat na kami po ay inyo pong binigyan ng opportunity upang mag-usap po tungkol po sa inyo pong mga salita at manamnam namin ng maigi ang inyo pong mga salita. Tulungan kami, Panginoon, na maging karapat-dapat dyan sa inyo at nawa ang mga makikinig po ng programang ito ay inyo pong pagpalain at inyo pong ingatan sa araw-araw. Patawarin nawa kami, saan po kami nagkulang nagkasala, sa isip man, salita at sa gawa. Ito lamang po kami sa talangin sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Ayan, sa ating episode 8 or ating chapter 8 ay may pinamagatang 3 ways to say I love you. Ayan, may iba palang way kung paano magsabi ng I love you. Atin yung malalaman sa episode na ito. May mga taong nagpapahayag pala ng love nila, hindi lang through words. Talagang may iba't ibang way pa talaga. May mga taong gustong mahalin sila ng ganitong paraan at meron din gustong tao na sa isang paraan din naman na usually na alam natin. Ganon. So, ikaw ba, Sister Madge, sa paanong paraan ka ba nagsasabi ng I love you? Ako kasi yung tao na parang mahilig magsilbi sa mahal ko. Acts of service. Oo, yun. Ayan. So, pinapakita ko yung pagmamahal ko sa asawa ko o sa mga mahal ko sa buhay through service, paglilingkod sa kanila. Acts of service. Ano naman po yung way na gusto mo na minamahal ka? Sa paanong paraan mo gustong mahalin? Ayan. Siguro kasi nga dahil gusto ko na nagsisilbi ako sa ibang tao, sa mga mahal ko sa buhay, ganun din yung gusto ko na ginagawa sa akin, pinagsisilbihan din. So, kumbaga yung pinapakita mo sa kanila, gusto mo rin yung maramdaman. Pabalik, yun nga naman, napakaganda rin sa pakaramdam yung pinagsisilbahan ka talaga ng taong mahal mo. Talagang parang yung effort mo, ramdam mo parang hindi nasasayang. Yung, kumbaga parang sa love na yon, ano nga yung word na I love you para sa'yo? Yung word na I love you, for me, actually, para sa akin, no, yung I love you is not a noun. Isa siyang verb. So, action word siya, Sheds. So, pag sinabi mong I love you sa isang tao, dapat kaakibat doon, mayroon kang action, mayroon kang ginagawa. So, either service, pinapakita mo yung affection mo, pinapakita mong kinakalingan mo yung tao, o kaya naman, pinapakita mo yung faithfulness mo sa kanya, or faithfulness niya sa'yo. Gaano po kahalaga kaya yung pagsasabi ng I love you sa partner mo? Or may paramdam na mahal mo siya? Sheds, no? Saka sa lahat po ng mga nanunood, sa lahat po ng relationship, communication is the key. Mahalaga na nagkakaintindihan kayo at nauunawaan nyo ang isa't isa. So, minsan ang isang tao, pwedeng pinapakita niya yung pagmamahal niya sa isa sa pamamagitan ng actions niya. Gumagawa siya ng mga bagay para iparamdam niya sa mahal niya na mahal niya yung taong yon. Pero unless sabihin mo yon, pwede kasi siyang ma-misinterpret o kaya magkaroon ng ibang assumption. So, kailangan talaga na ma-convey din natin through words yung ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Ayun naman pala eh. May ganun pala talagang way kung paano natin mapaparamdam sa ating mga minamahal na mahal natin sila. Sa ano naman po, kung kayo po ay wala pang asawa, ano po yung mas prefer nyo po? Tahimik or yung maingay?
Ano yun eh, hindi siguro sa kung gusto mo all the time, tahimik yung tao or all the time maingay yung tao. Pareho may pros and cons. Siguro, ang gusto ko is yung lalaki o yung tao na alam kung kailan siya makikinig at saka alam niya kung kailan siya magsasalita. Not in a way na dapat alam niya na or automatic na alam niya every instance kung kailan siya magsasalita at kailan siya makikinig. Kundi maiko-convey ko sa kanya or i-share ko sa kanya, maiko-communicate ko sa kanya yung aking mga gusto or preferred at that time. So, yung gusto ko yung partner na makikinig sa kung kailan ko gustong mapakinggan at kung kailan ko gustong makinig sa kanya. Totoo po yung talagang communication is the key. Hindi pwedeng yung may dinadamdam ka na pala dyan, tas di mo siya papansinin kasi gusto mo, dapat alam niya na. Dapat di ka na magsasalita. Hindi pala pwede yon. Dapat pala, kailangan mong linawin, kailangan talagang malinaw na maiintindihan, sa paraang maiintindihan niya na ganito pala yung nararamdaman mo para nang sa ganun, alam niya kung ano yung gagawin niya, paano yung way na susuyuin ka. Kasi sa mga ganyan talaga, uso talaga yung mga, dapat alam niya na talaga. Bakit hindi niya alam? Kasi syempre, yung mga partners po ay hindi sila manghuhula. Kaya dapat nasasabi talaga natin sa kanila kung ano yung gusto natin na paraan kung paano tayo mahalin. Ano naman po yung parang magiging payo nyo po sa mga mag-asawa or mga magkarelasyon? So sa advice, gusto ko pong i-share na lang yung advice nung atin pong mismong author nung book. Meron siyang 3 advices po dito. Sa chapter po kasing ito, 3 ways to say I love you, sinabi po dito, may iba't ibang klase ng tao. At lahat naman po tayo magkakaiba talaga. So may tao na nakakarinig siya ng mga words of affirmation, sinasabihan siya lagi ng I love you. Ang tawag po dun daw sa taong iyon ay, anong tawag ito? Auditory. Meron namang tao na gusto niya, nakikita niya malinis ang bahay, nakikita niya yung asawa niya, maayos manamit, yun naman daw yung visual na tao. At meron namang tao gusto laging niyayakap, hinahawakan, kinesthetic naman daw ang tao na yon, yung love, yung pamamaraan nila din na gusto nilang iparamdam sa kanilang mahal sila. So, yung advice po dito ng author, unang-una sa lahat, kailangan nating malaman, ano ba yung, alin ba doon yung partner natin? Siya ba ay visual? Siya ba ay auditory? Or siya ba ay kinesthetic? That way, malalaman natin kung paano natin siya mamahalin. Ikalawa, yung second advice po niya dito is to accept your spouse difference. Yung pagkakaiba ninyong mag-asawa. Hindi porket ikaw ay auditory ka, kailangan auditory na rin o pipilit mo ng auditory din yung asawa mo. Kailangan nating tanggapin na tayo po ay magkakaiba. Nang sa ganun, syempre maiwasan po natin yung problema. At mahirap din yung ipipilit natin sa mahal natin yung isang bagay na hindi naman siya. At yung panghuli po, and which is the most important thing, is practice the agape principle. Sinasabi dito na the highest form of love was expressed in the word agape. Sinabi dito na it is used to describe God's self-sacrificing love for us, and it reveals the quality of love that is necessary in a successful marriage relationship. Kailangan daw nating, sabi dito, love your partner better than yourself. So parang kailangan mas mahalin natin or mas pagsilbihan, mas ipakita natin yung pagmamahal natin sa spouse natin kaysa sila or mag-expect tayo na sila at sila ay magmamahal sa atin. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is not self-seeking. Hindi siya selfish. So kailangan po ang pagmamahal ay puros pagbigay. Sa mga mag-asawa, kailangan nagmi-meet kayo halfway para mapunan yung gusto at pangangailangan ng isa at mapupunan din yung pangangailangan ng isa. Amen. Napakahalaga talaga ng
alam mo at tanggap mo yung differences nyong mag-partners kasi yun yung magle-lead sa inyo para sa isang successful marriage. Maraming salamat po, Sister Thank you, Imagine D, sa inyo Decet. pong napakagandang mga natutunan na inyong ibinahagi sa bawat isa sa atin. Ayan. So bago tayo magtapos, pwede pong hilingan ko kayo na mag-pray. Let us pray. Aming Diyos na banal, dakil at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa pagpapaalala sa amin na ang pag-ibig ay galing po sa inyo. At kaming mga inyong nilikha ay inyo pong nilikha ng may pag-ibig din sa aming mga puso. Panginoon, patuloy niyong itanim sa amin ang pag-ibig nang sa ganon ay maibahagi din po namin ito, hindi lamang sa aming pong mga asawa, sa aming pong mga pamilya, kundi maging sa ibang tao. Kung paano, Panginoon, kayo ang ehemplo ng isang visual, auditory at kinesthetic na Diyos na ipinakita ang kanyang pagmamahal sa amin, patuloy na ipinaririnig kung gaano kami ninyo kamahal sa inyong mga salita sa Biblia at ganon din inyong ipinakita ang inyong pag-ibig, demonstrate ang inyong pag-ibig sa amin sa cross ng Kalbaryo. Nawa, Panginoon, kayo din pong patuloy na maging ehemplo sa amin pong pag-ibig sa aming kapwa. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik ng ating programang I Love You Book Series. Atin pong abangan ang susunod na kabanata dahil it is Love's Plot in God's Path. Hatid po namin ang pag-ibig saan mang sulok ng daigdig.